Hello, hello mga mi, magandang araw. Itatry ko ngayon na magkaroon ng storytelling. Storytelling? Dear Papa Dudut yan. Hello, hello mga mi, magandang araw. Ngayong araw nga naisipan ko naman na i-record yung boses ko kasabay ng pagvi-video. So, nung kanina, kung narinig nyo, trial lang yun. Charis. Pero yan nga, sa video kasi, umabot kasi siya ng 30 minutes. So, sobrang kadaldalan ko. Ang daming, or ang haba niya. Mas malamang yung kwento kaysa sa linis. Charis. Pero yun nga, yung kwento lang doon sa, or yung kinuwento ko lang sa video kanina is kung paano ako nakapasok sa PUP-OUS or PUP Open University. Pandemic kasi noon, year 2020-22, naghahanap ako ng pagkakalibangan that time. Kasi after ng live selling ko sa Shopee, tinigil ko kasi yon dahil meron kasi akong infant and that time okay naman sana yung pagla-live selling ko. Yun nga lang, kailangan kasi ng panahon at oras sa pagnenegosyo. So that time kasi yung anak ko kailangan po ang pukusan kasi 4 months pa lang, 4 to 6 months pa lang that time. So naisip ko na why not gumawa ng iba pang gagawin. Gusto ko kasi magpaka-busy, gawa ng nasanay kasi ako na working or may ginagawa. So yung mother-in-law ko, in-offer niya si PUP-OUS. Then ang sabi kasi niya once a week lang yung pasok. So nag-research ako about that. Tapos nalaman ko na once a week nga lang. Tapos habang nag-aantay ako ng admission, nalaman ko na kailangan ko ng Form 137, yung mga TOR or kung college level TOR or kung tawag dito senior high, Form 137. So yun yung mga core na requirements para maka-apply sa PUP. So yun nga, nabigay ko naman yun, naayos ko naman yung mga requirements. So nakapasok na ako. Pumasa din ako sa admission or sa evaluation. Then, nagre-ready pa rin ako kasi iniisip ko or nababasa ko kasi sa mga communities na sinalihan ko sa PUP na meron ngang parang interview with chairperson. So, iniisip ko, kailangan kong ayusin, baka hindi ako pumasa, ganyan-ganyan. So, nag-research din ako. And then, ayun, nakapasa naman sa awa ng Diyos. So, ayun sa ngayon, hanggang dito na lang muna yung kwento ko. Sa susunod na lang yung part 2.